Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright! Pag-usapan natin itong si Mayor Jose Manalo. Una-una mga kababayan, mga legit Dabarkads, napanood niyo po ba yung telemovie na produce niya ng TVJ Productions at ng mga iba pang mga production partners ng TBJ? Etong ang lihim ni Mayor Jose Manalo. Ba, matindi ang mabigat ang title pa lang, mabigat na, no? Mahuhook ka no? Makukuha attention mo no? So, ang lihim ni Mayor Jose Manalo. Ano kaya yung lihim na yun? Maraming magtatanong, no? Ano kaya yun, ano? Oh, pero nagbigay naman sila ng idea, no? It's a Father's Day presentation. As at the same time, it's also a it's a Pride Month celebration. It's for the Pride Month celebration, no? For the LGBT community. Okay, so kinombine na nila yung kanilang topic tungkol dito sa TV film nila, no? All right? So, mahihinuha natin na si Mayor Jose Manalo rito ay isang ama na merong anak na miyembro ng LGBT community. Okay? So, palagay ko marami-rami na nakapanood sa inyo. Nandiyan naman yan sa, kung gusto nyo i-replay, nandiyan naman yan sa YouTube, naka-upload sa TVJ YouTube channel, ano? Alright. Maganda naman siya. Maganda. Maganda. May aral. It's about acceptance. Okay? So, yeah. Okay naman siya. Kaya lang ako, nung nanonood ako, hindi malinaw kung ano ba talaga yung lihim ni Mayor Jose Manalo. Ni Mayor Manalo. Okay? Parang nakukumbinsi tuloy ako. Pumapasok ngayon tuloy sa isip ko na meron pang isang lihim, may iba pang lihim, no? Na mabubunyag in the near future. Etong si Mayor Manalo. Meron pang ibang lihim. Bukod dyan sa film TV na yan, TV film na yan. Meron pang gustong isiwalat ang tadhana. Anong tadhana? Okay? Meron pang gustong isiwalat ang tadhana tungkol dito sa iba pang lihim ni Mayor Jose Manalo. So, bigyan lang natin ng konting baga connect, no? All right? So, tingnan natin ngayon sa mga pangyayari at ayon na rin sa mga napapanood nating mga kapwa natin vloggers. Mas nakakapag-research sila ayon sa kanilang mga nakukuhang mga bali-balita, no? Nasasagap na mga bali-balita, no? Paparinig ko po sa inyo ang kanilang mga deklarasyon, no? At itong mga vloggers na to, katiwa-tiwala ito, no? Hindi pipitsugin tong mga to. All right? So, unahin nating pakinggan. Okay? Etong si Batang Maynila Toits, alright? Na tila baga, intro lang natin. Tila baga ang isa, no, sa mga lihim ni Mayor Manalo ay ang plano niyang tumakbo sa politika. Yan. Okay? Yan. Sige. Tingnan natin. Let Batang Maynila Toits do the talking. Okay? Kung ako si Talking Toshi TV, pasalitain din natin si BMT. Ano? BMT, take it away. Kasi isa pa mga kababayan, to pag-usapan na rin natin. Nabanggit ko na rin sa inyo to kung napanood nyo yung live natin dun sa sa isang coffee shop
nabanggit ko na itong si Jose Manalo, si Mayor Jose Manalo, ang mayor na walang katalo-talo. Sa pangalan pa lang, panalo na. Mga kababayan bali-balita ko, tatakbo po dyan sa lungsod ng Maynila. Hindi natin alam kung anong posisyon, pero balita ko mayor Kaya maganda-handa na itong lungsod ng Maynila. Tatakbo si Mayor Jose Manalo, itong mayor ng buong mundo, mga kababayan. Sasakupin ang lungsod ng Maynila. So, kung hindi naman siya magbi-mayor, si Mayor Jose Manalo, malamang baka magkatapat ito. Pero yung labanan, Toyo versus Mayor Jose Manalo. Gandang labanan nun. Di ba? At yan po si Batang Maynila Toits, mga kababayan. Ayan. Dinerecha naman niya, no? Maikli lang yung clip, Isa sa mga vlogs po niya yan. Support and subscribe po niyo si Batang Maynila Toits, maganda po yung mga topics na inilalabas at tinatalakay po niya. Like, subscribe, and share. Batang Maynila Toits. Ayan. Okay? Madalas po siya mag-live, Alright. Ayon sa kanya mga balitang na nasa sagap, may balak daw itong si Mayor Jose Manalo na tumakbo sa politika at bilang alkalde ng Maynila. Kalinsabay nung tinatalakay niyang yan, ito rin palang si Boss Toyo mayroong balak at inaawitan na tumakbo. Hindi lang sigurado kung anong posisyon, kung councilor ba, kung barangay captain mas mababa, o mayor, vice mayor, Pero kung sakaling magkatapat-tapat, Mayor Jose Manalo, sabi nga ni BMT, Jose Manalo versus Boss Toyo, At kung mag-iiba ang ihip ng hangin, magdesisyon si Yorme Isko Moreno na tumakbo pa bilang mayor ng Maynila, di magkikita-kita silang tatlo doon. Okay? Yan. Kasi balak yata ni Yorme na magsenador, Di pa natin alam. Marami pa pwedeng mangyari, malayo pa ang malayo-layo pa. Malapit na pero malayo-layo pa rin ang 2025. Pero magpa-file na pala sa October, So hindi na rin malayo, Okay, so ano kaya ito? Kaya itong may balak ba talaga ito si Mayor Jose Manalo na tutuhanin na ang pagiging mayor, pasukin ng politika? Okay? Ayan. Ngayon, kamakailan, na nakuha na naman yung attention ko kasi itong balita ni BMT. Okay lang, in bits of information, pwedeng maging totoo, pwedeng hindi, wala pa namang kumpirmasyon, Pero itong mga sumunod na mga araw, nakarinig na naman ako. Pero this time, medyo may pagka-blind item. Okay? Kukunin po natin itong audio file na ito mula sa vlog ni Chris Ulo. Parang Chris. Okay? So, support and subscribe nyo po si Parang Chris Ulo, Okay? Maganda rin po mga topics po niya about sa politics, Tsaka konting showbiz, pero na siya ngayon, medyo, dati na siya nagpa-politics, Pero bumalik lang siya sa politics after ng 1 year na Itbulaga, Okay? So, maganda rin yung mga tinatalakay niyang topics. Okay. Nabigyan niya ng pansin o nabigyan niya ng oras na talakayin ito, although wala siyang binibigay na pangalan. Ayaw niya magbigay ng pangalan, pero yung mga clue niya, yung mga pahiwatig niya, yung mga clue, tila baga it points to a person named Jose Manalo. Okay? Pakinggan natin ang sinasabi ni Parang Chris Ulo.
Paring Chris Ulo, take it away. Alam nyo, mga kababayan, meron akong gustong sabihin pero pag ito sinabi ko, sigurado putok to sa social media. Pag itong nalalaman ko, binanggit ko ngayon, sigurado puputaktahin ng vlogger itong sasabihin ko kasi itong nalalaman ko na tatakbo sa isang lalawigan dito sa Metro Manila. Tatakbo. Basta tatakbo siya sa isang lalawigan, ayoko sabihin ko anong pwesto. Kapag binanggit ko, sisiguraduhin ko sa inyo, masasyak kayo. At walang makakatalo kahit sino. Walang makakatalo kahit artista, kahit sinong politician. Putik, walang makakatalo. Ewan ko lang kung may makahula. Kasi hindi nyo lubos maisip na ano ba, sasabihin ko na ba natatakbo na talaga siya o pinaplano o hindi. Hindi nyo sukat akalain. Siguro ibibigyan ko kayo ng clue ha. Araw-araw nyo siyang napapanood. Araw-araw nyo siyang napapanood. Putik, pag ito ang binanggitog na. Putik, walang mananalo dito. Walang mananalo. Artista, kahit politiko, wala. Putik, hindi nyo sukat akalain na hindi nyo sabihin ko bang magkakatotoo? Tako po! Tako po! Pero ayokong ano yan, pero abangan nyo yan. Kasi, ano yan, puting, hindi nyo sukat akalaing, hindi nyo sukat akalaing natatakbo yan. Kasi pag tumakbo talaga yan, putik, wala talagang makakatalo kahit sino. Talagang landslide. Talagang landslide talaga. Pero, nung naano ko ngayon, nagulat ako sabi, what the... Pero putik, abangan natin yan kasi kakampanya ko yan. Ano lang kasi, hindi nyo sukat hindi nyo... May mga nagko-comment ba? Ano, kap ninyo ba rin sa akin? Kaloko na. O, balay nyo, gusto ko tumakbo ni paring ninyo. Oh. Sige nga, mag-type kayo kung sino yung tingin yung tatakbo sa isang lalawigan na hindi natin sukat akalain na tatakbo. Matindi to, kilalang kilala, araw-araw nyong napapanood. Tapos, hindi nyo lang sukat akalain na tatakbo. Kilalang kilala nyo, maraming follower ito. Basta, hindi nyo sukat akalain. Bibigyan ko kayo ng clue. Ano ba sasabihin ko? Action, drama, o comedy? Pag sinabi kong action, wala eh. Hindi nag-action to eh. Drama? Drama. Parang hindi ko nakikita nag-drama to. Parang ang pangit pag nag-drama. Comedy? Ako wala akong binabanggit ha. Kasi ayokong magbigay ng ayokong mayayari pa ako nito. Mayayari pa ako ito. Bahala na kayo. Iwan ko na yun. Napakinggan po ninyo ang isang portion ng vlog ni paring Chris Ulo, no? Maraming salamat sa inyo, BMT at paring Chris Ulo. Alright. Narinig nyo yon, ulitin natin.
Sabi ni Chris Ulo, yung nalalaman daw niya na maaring tumakbo o pumasok sa politika, wala raw makatatalo kahit sino. No? Walang mananalo kahit sino dito sa kandidatong ito posibleng pumasok sa politika. Kung i-analyze mo, kung titingnan mo, kung walang makakatalo kahit sino at walang mananalo kahit sino, di manalo. Sino pa bang manalo? Ang nagdedeklara or parang kumbaga kumakatawan sa isang mayor na manalo na malapolitiko ang dating. Maiisip mo si Jose Manalo. Okay? Dagdagan natin yung clues na sinabi niya. Araw-araw daw nating napapanood. Halos araw-araw naman nakapalabas except Sundays, ano? Araw-araw nating halos napapanood si Jose Manalo sa Itbulaga. Ano? Dagdag yun sa clues. Tumatama na naman yung kay Jose Manalo dahil araw-araw nga naman natin siya nakikita at napapanood, ano? Number 3 na clue. Nagbanggit siya ng action, drama, comedy. Action, medyo duda siya. Hindi raw nag-action yun. Drama, ang pangit mag-drama nun. Doon nagda-drama si Jose Manalo, tulad nung Lenten presentation nila. Nagda-drama siya, no? Pero mas expertise ni Jose Manalo yung comedy. Nung sinabi niyang comedy, medyo natawala lang siya, no? Hindi lang niya masyado dineretsa ang sinabi, ano? Okay? Kung titingnan mo, kung i-analyze mo yung sinabi ni parang Chris Ulo, action, drama, comedy. Di kung action, drama, comedy, di artista yan. Isa-isay natin, balikan natin. Walang makakatalo kahit sino. Walang mananalo dito sa taong ito. Dagdagan mo pa yung clue, araw-araw napapanood at artista. Lahat ito na tinuturo patungo ang clue sa sa isang tao Walang iba kundi kay Jose Manalo. Sino ba nagdedeklara or sino bang kahit pa sabihin mo umaarte na maarte lang siya sa Itbulaga as mayor, pero kuminsan yung mga ganyang mga alam niyo mga ganyang mga pahiwatig na nagkakatotoo minsan kahit di mo sabihin na wala sa loob mo na, 'di ba, mga kababayan? Medyo nakukumbinsi ka na minsan na bakit nga ba hindi ako mag-mayor? Kaya ko naman, 'di ba? May kakayanan naman ako mag-silbi, mag-public service, etc. etc. Alright? Yan. So yan ang nakuha natin dito sa dalawang sikat at kinikilalang vlogger sa YouTube. Si Batang Maynila Toits at si Chris Ulo. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Ito naman, mga kababayan. May babasahin naman akong artikulo sa inyo. Okay. Assuming without accepting, granting, and assuming without accepting na ito ay si Mayor Jose Manalo. Pagpalagay lang natin na si Mayor Jose Manalo ito. Okay? Na tumatakbo, balak tumakbo bilang alkalde, tumakbo bilang alkalde ng Maynila. Okay? Kasi taga-Tondo siya, no? Alright? Basahin naman natin itong isang artikulo sa panulat ni Romel Gonzales, no? Isinulat niya to April 6, 2024. Okay? Ito ay tungkol kay Jose Manalo, interview kay Jose Manalo. Okay? Tingnan natin ang nilalaman nito. I-skip na po natin yung ibang detalye kasi kukunin lang natin yung kailangan natin dito, no? Tungkol ito sa politika. Tinanong kasi siya, no? Kung may balak ba siyang tumakbo o pumasok sa politika. Okay? Alright, simulan natin ang pagbabasa. Jose has no plans of joining politics. Yan ang pinaka-subtitle, ano?
At dahil kilalang kilala si Jose bilang si mayor sa Sugod Bahay segment ng Itbulaga, ay tinanong namin si Jose kung sa tunay na buhay ba ay may plano siyang pasukin ang politika. Right. Meron ba raw siya? Tinanong daw siya kung meron ba siyang balak pumasok sa politika. Ang sagot ni Jose, hindi. Simpleng pakli ni Jose. Pero aminado si Jose na may mga nag-aalok na sa kanya na tumakbo. Marami, sabi niya. Bakit ayaw niya? Okay, eto ang dahilan. Ang sarap ng buhay ng walang kagalit eh. Kasi pag nagpolitiko ka, lalo na mag-uumpisa ka dun sa chairman, papanhik ka, konsehal, mayor, bla bla bla. Hindi mo alam yung kaharap mo. Ano ba ito? Akin ba to? Yan ang sagot niya. Ang sarap nung walang kalaban. Dagdag pa ni Jose, gusto kong mag-serve, kaya ang ginagawa ko, iyon ang lagi kong pinapanalangin. Lord, gamitin mo ako, gamitin mo kami. Okay? O gusto raw niya magsilbi, no? Pero siguro ang ibig niya sabihin dito sa ibang paraan at hindi sa pagiging politiko, no? At lagi niya ipinapanalangin na gamitin daw siya, kasangkapanin siya ng Panginoon na makakapagsilbi sa kapwa, ano? Gusto kong mag-serve. Meron naman other way na para makapaglingkod ka sa bayan mo na hindi ka papasok sa politika. Tama rin naman, ano? Okay. Which is eto na 'yon. Ang importante lang naman bakit ka ba tumatakbo para bigyan mo ng kaligayahan ng mga tao. Eto 'yun. Eto yung return na binibigay natin. Ang politika kasi napakahirap. Talking about politics and religion, mahirap. Kaya never raw papasok si Jose sa politika. Okay? Eto pa. Alam ni Wally yan, kahit pag nagsushooting kami, sasakay ng sasakyan, ako magdadrive manual. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Inaamin ko agad hindi ko kaya. Si Wally nakapag-manual or nakakapag-manual drive daw siya. Okay? Ibig ko baga sabihin, hindi kami sumusubo sa isang bagay na hindi naman namin kaya. Kagaya sa Manila, pag may kumukuha sa amin, malaking event host kami ng Bulaga, alam namin kung paano kami mag-host, kung anong klaseng host. Pero yung seryosong host, corporate, hindi namin pinapatulan yon. Hindi kami tumatanggap kahit sabihin mong malaking bayad. So, ang ibig lang sabihin ni Jose Manalo rito, hindi sila sumasabak sa bagay na hindi sila sigurado o hindi nila expertise. Okay? Kahit pa malaki ang bayad. Kasi alam naming hindi namin forte. Sa ganung hosting, kailangan the way you pronounce lahat, hindi kami iyon eh. Comedian kami. Iyon ang forte namin. Yan. Okay? So, in a nutshell, no? Lumalabas dito sa artikulong to, hindi papasok kailanman si Jose Manalo sa politika. Hindi siya susubok ng isang bagay na hindi naman siya sigurado, hindi niya forte, hindi niya expertise, hindi niya strength, okay? Hindi siya papasok, hindi siya makikijoin sa isang bagay na wala siyang panalo. Hindi niya tiyak ang kanyang kinabukasan. Baka naman meron pang paraan para makapaglingkod siya sa ibang sa kapwa-tao. Okay? Hindi lang naman sa politika raw siya sa politika pwedeng dumaan yung serbisyo niya. Okay? So dito tahasan niyang sinasabi, hindi raw siya, never will he enter politics. Okay? Yan. Ngayon mga kababayan, timbangin ninyo. Okay?
Tandaan natin, marami pang medyo maaari pang mangyari. Magmula ngayon hanggang sa 2025, medyo isang taon pa yan. Ay halos isang taon pa yan. Ano kaya? Totoo kaya sa kanyang kalooban na hindi siya papasok sa politika itong si Mayor Jose Manalo? O papasok ba talaga siya sa politika? Ayon naman sa ating mga katiwa-tiwalang mga vloggers na si Chris Ulo at BMT. Okay? Medyo hindi pa natin alam, ano? Medyo sketchy pa. Hindi pa natin mabanaag, hindi pa natin makita kung yung whole picture nandyan na talagang kung solid ba na tatakbo ba siya? Solid na hindi siya tatakbo? Ano ba talaga ang desisyon ni Jose Manalo sa kanyang buhay? Okay? Siya ba'y sasabak sa politika? Siya ba ay hindi sasabak sa politika? Siya ba'y tatakbo bilang mayor ng Maynila? O hindi mananatiling citizen Jose Manalo? Ano lang, kumbaga, trabaho lang, arte lang yung yung pagiging mayor Jose Manalo niya sa Itbulaga lang yon. Pero ordinaryong citizen lang siya, Jose Manalo. Okay? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Lagay nyo lang po dito sa ilalim ng ating video sa comment section. Huwag po kayong mahihiyang magsalita at magbigay ng inyong opinion. Okay? Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV, at sa ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta sa ating mga vlogs. Maraming salamat po sa inyong panonood at gabayan nawa tayo ng Panginoon sa ating mga paggawa.